Dies irae, dies illa, solvet seculum infabila. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng pinsan ng lola ko, ng isa sa mga tiyahin niya, at ang pinakasikat na kwento sa Iloilo noon na kumalat na sa buong Pilipinas. At ito, ang kwento ni Teniente Kimo. Ngayon lang ito mangyayari sa channel ko. Merong dalawang kwentong hango sa totoong buhay at isa din namang kwento na hango din sa totoong buhay. Pero ito'y napagpasapasahan na ng ilang dekada sa kultura nating mga Pilipino. Kumbaga, sikat na kwento ito pagdating sa lahi ng mga aswang. Simulan na natin ang pagkukwento. Unahin natin ang karanasan ng pinsan ng lola ko. Taong 1965. Si Roy, Zamboanga del Norte. Teka. Alam ko medyo parang redundant na paulit-ulit na lokasyon ko ay ang Siraway. Bugbog na ang lugar na ito sa mga kwentong aswang ko. Pero anong magagawa ko? Alangan namang sabihin ko nangyari ito sa Batangas, Bicol, Laguna, Tagaytay o kung saan pang lugar na hindi naman pinangyarihan ng insidente. Kilala niyo naman ako, hindi ako ganong klase ng tao. Masabi lang na nag-iba yung setup, marami nang babaguhin sa pinagmula ng totoong kwento. Hindi tayo ganon sa channel na ito. Kaya kahit ilang libong beses ko pa ulitin yung lugar na yan, wala tayong magagawa. Dahil dyan talaga yung kwento eh. Kaya mainam na lang na makinig kayo at shut up na lang. Ayos ba? Sige. Simulan na natin ang kwento. Itong mga panahong ito ay merong pinsan ng lola ko na nagtatrabaho sa bukuhan, bukid, sagingan, at kung saan-saan pang merong mapapakinabangan ng mga taniman. Yun kasi ang pangunahin niyang hanap buhay doon. Isang hapon daw, galing daw siyang sagingan kasi inutusan daw siyang kumuha ng 4 na piling ng isa sa mga amo niya. Nung nakakuha na siya ng saging, naisipan niyang dumaan muna sa pilapilan para sana magbulwak ng ebak. Doon kasi sa sagingan, meron siyang mga kasabay na kumukuha din ng saging, kaya wala siyang pwesto. Noong nandun na sa pilapilan, nakasetap na ang lahat ng gagawin niya para maibulwak na ang kanyang ebak. Nakaraos siya at naibulwak naman niya ito ng maayos. Nung nag-aayos na siya ng mga damit niya, meron siyang napansin na meron daw babaeng nakaitim di kalayuan sa kanya. At ang ulo daw nito ay nakatuon sa mismong pwesto niya. Ang sumaya daw sa isip ng pinsan ng lola ko noon, baka daw pinapanood siya habang nagsasagawa siya ng pagbulwak ng ebak. Natatawa-tawa pa ito kasi akala niya natuwa din sa kanya yung babae. Nung naglalakad na siya papalapit dito, nakita niya na bakit daw sobrang itim ng balat ng babae. Parang nabubulok daw. Yung buhok daw, nakatakip din sa buong mukha niya. Tapos yung mga daliri daw sa paa nito, 4 na piraso lang pero yung mga kuko ay sobrang haba. Tinitigan niya ito ng maigi. At nasabi niya sa sarili niya na, hindi ni ordinaryo nga babae sa atobang ko. Aswang ini, yawa. Sa Tagalog, hindi ordinaryong babae itong nasa harap ko. Aswang ito, demonyo. Tumakbo siya papalayo doon sa babae. Akala niya sa sarili niya, ang layo na ng narating niya. Pero paglingon niya sa likod, nandun pa din siya sa pwesto niya. At dahan-dahan nang lumalapit yung babae sa kanya. Nung sobrang lapit na ng babae sa kanya, inilabas niya ang kanyang itak. Sinubukan niya itong itakin pero nakailag ito. At sakto namang nahawakan siya sa 2 kamay niya
at nabitiwan niya ang dala niyang itak. Nagbuno sila ng aswang sa pilapil. Ayon sa pinsan ng lola ko, sobrang lakas daw nito para sa isang babae. Tapos yung buhok niya, sobrang haba daw. Unti-unting pumapalupot sa magkabilang braso niya, hita, leeg. At yung iba pa daw ay pumapasok na sa kanyang bibig, butas ng ilong, tenga. Parang binabarahan ng aswang yung mga lagusan ng hininga niya sa katawan para tuluyan siyang himatayin. Ilang minuto silang nagbuno doon. At nung mawawala na sana siya ng malay, saktong-sakto naman na nakita niya yung itak niya na nakatusok sa lupa. Bumuelo siya ng todo at binunot niya ang itak mula sa lupa. Nung hawak niya na ito, initak niya yung braso ng aswang at kitang-kita ng mga mata niya na hindi naputol yung braso at tanging sugat lang ang naidulot nito kahit napakalakas ng paghataw niya sa aswang. Sumigaw daw yung aswang na sobrang tinis at sakit sa tenga. Ilang segundo lang, bigla na lang itong nawala na para bang wala daw nangyari. Hindi na niya nagawa pang maihatid yung mga dala niyang saging sa amo niya dahil nga sa nangyari sa kanya. At ayon sa lola ko, nakita niya ang pinsan niya na parang tulala at balisa ang itsura. Tinanong niya kung ano ba ang nangyari. Sabi ng pinsan niya, baka daw hindi siya maniwala sa ikukwento nito sa kanya. At nung naikwento nga ito ng pinsan niya sa kanya, talaga namang hindi naniwala ang lola ko. Pero nung pinakita ng pinsan niya mga sugat niya sa braso, leeg, hita at muka, doon na nagsimulang maniwala ang lola ko. Kinaumagahan daw nung bumalik sila sa Pilapil. Ayon to sa lola ko, halos wala daw pinagbago yung lugar. Parang wala namang nangyaring pagbubuno doon. Pero sabi ng pinsan ng lola ko, bago daw siya umalis sa lugar na yun, kitang-kita niya na sirang-sira ang mga halamang nakapaligid doon at yung mismong pilapilan ay halos makalbuna dahil sa pagbubuno nila ng aswang. Magmula nung araw na yun, hindi na ulit dumaan doon ang pinsan niya sa pilapilan. Pero sabi niya sa sarili niya, oras na may makita siyang merong malalim na sugat sa braso, agad-agad niya itong kukumprontahin at tatanungin kung aswang ba ito. Doon kasi sa lugar nila noon, talamak talaga ang mga aswang. Pero sabi sa kanya ng tatay niya, hindi daw kumakain ng mismong kabaryo nila ang mga aswang. Dumadayo pa daw ito sa malalayong baryo para makapangbiktima. Kaya malabo daw na taga sa kanila yon. At binilin pa sa kanya ng tatay niya na wag niyang aalisin sa bewang niya yung nakataling ngipin ng kalabaw. Alam ko, medyo weirdo pakinggan yung ngipin ng kalabaw, no? Pero para sa ngayon palang nakarinig tungkol sa ngipin ng kalabaw, isa din itong uri ng mutya na karamihang may gamit ay mga magsasaka. Nakukuha ito sa mismong kalabaw tuwing sasapit ang mahal na araw. Pero hindi rin basta-basta ordinaryong kalabaw ang pinagmumulan nito. Ayon kasi sa mga matatanda noon, makukuha mo lang ang mutya na ito sa hindi alagang kalabaw. Kumbaga, ito yung mga uri ng kalabaw na nasa wild. Doon mo ito makukuha. At hindi rin ito ganong kadaling makuha. Marami kang makakalabang iba't ibang elemento. Parang pagkuha din niya ng mutya ng tubig, saging, 3 mata ng baon ng nyog, balat ng kampana, kabalyerong puti, at kung ano-ano pang mga uri ng mutya na tuwing mahal na araw lamang lumalabas. Ikalawang karanasan. Karanasan ng tiyahin ng lola ko. Taong 1939, Barotac Nuevo, Iloilo. Itong mga panahong ito, yung mga bahay sa Barotac o kung saan mang mga probinsya ay merong sahig na may siwang. Yung kawayan lang, yung parang papag. Uso noon yung mga ganong bahay. Tapos sa ilalim, doon nila nilalagay yung mga alaga nilang hayop. Tapos kapag matutulog na sila, tinatakpan lang nila yon ng panig.
Yung ganong style ng bahay. Alam ko meron sa inyong nakaka-relate sa mga sinasabi ko. Lalo na yung mga laki sa probinsya. Kasi ako, nung pumunta ako ng Zamboanga noon, inabot ko pa yung ganon eh. Presko tsaka hindi masakit sa likod. Yung tiyahin daw ng lola ko noon ay buntis. At yung lolo naman niya ay nagbabantay dito. Kasi palagi daw pumapalaot yung asawa nun. Lalo na kapag madaling araw. Doon daw kasi mas maraming huli ng isda. Isang gabi daw nagpaalam yung asawa ng tiyahin niya na maaga siyang pupunta ng dagat para makapaglatag na ng lambat. Umalis daw ito. At ang naiwan lang sa bahay ay ang lolo niya at tiyahin niyang buntis. Ilang oras lang daw ang lumipas pagtapos nilang maghapunan. Naririnig daw nila sa ilalim ng bahay nila na parang ang iingay daw ng mga manok. Yung tunog daw parang hinahanap nito ang mga anak niya. Bigla-bigla na lang daw umingay ng ganon. Nagtataka sila kasi kanina pa nila inayos yung kulungan. Hanggang ilang minuto lang, nawala daw yung ingay. Pumwesto na ang tiyahin ng lola ko para matulog. Umupo lang ito sa lapag ng bahay nila at hinihimas-himas ang kanyang tiyan. Parang nagpapaantok siguro. Maya-maya lang, bigla na namang umingay yung mga manok. Doon na daw nagsimulang magduda yung lolo ng lola ko. At ang ginawa nito, kinuha niya yung itak niya at yung isang agimat niya. Na kung tawagin niya daw ay gintong susi. Napakainit daw ng gintong susi nun. At senyalis yun na merong masamang elemento sa paligid. Halos 5 minuto nang maingay yung mga manok sa ilalim ng bahay nila. Hanggang sa hindi na nakatiis yung lolo ng lola ko. Isinuot nito ang gintong susi sa kanya. Binunot ang itak sa lalagyanan. Dahan-dahan siyang bumaba at sinilip yung ilalim ng bahay nila. Pagsilip niya sa ilalim ng bahay, doon niya nakita ang isang lalaking napakahaba ng buhok. Mapupula ang mga mata. Punong-puno ng langis ang katawan. Napakabaho ng amoy. At meron itong hawak-hawak na bagakay. Para sa mga hindi nakakaalam, ang bagakay o buho ay isang uri ng maliit na kahoy na merong butas sa magkabilang dulo. Magandang example dito ay yung straw sa milk tea with pearl. Sarap. Pwede din itong gawa sa bamboo o sa kahit anong uri ng kawayan. Matulis sa magkabilang dulo nito. Pwedeng ipangsaksak. Balik tayo sa kwento. Nakita daw ng lolo ng lola ko na meron itong hawak na bagakay. Nanginginig daw sa galit si lolo. Dahan-dahan lumalapit si lolo sa aswang. Pero dahil sobrang naglalaway ito at sobrang nananabik makasipsip ng sariwang sanggol sa loob ng tiyan, hindi na malaya ng aswang na katabi na pala niya si lolo. Narinig daw ni lolo na parang nag-oorasyon yung aswang sa bagakay. Parang dinadasalan nito ang magkabilang dulo. Siguro para walang maramdamang sakit yung buntis sa gagawin niyang pagtusok. Nung pinatay na ng tiyahin ng lola ko yung gasera at humiga na siya, nung gumilid ito, kitang-kita ng lolo ko na dahang-dahang inaangat ng aswang yung bagakay at itutusok na ito sa tiyan ng tiyahin ng lola ko. Biglang initak ni lolo yung kamay ng aswang. Laking pasasalamat ng aswang dahil sa haba ng itak ni lolo, sumabit ito sa isa sa mga pundasyon ng bahay nila. At ang naidulot lang nito sa aswang ay isang malaking sugat. Kung nagkataong hindi sumabit yung itak, putol sana yung kamay ng aswang. Hindi daw nakatakbo agad yung aswang dahil sa pagkagulat. At ang nakakapagtaka pa rito, hindi makita ng aswang si lolo. Nung nabunot niya na yung itak at akmang iitakin niya ulit yung aswang, bigla daw itong naging isang malaking aso at mabilis na tumakbo papalayo sa bahay nila. Mula din nung gabing yon, naglagay na ng mga patibong si lolo sa buong bahay nila. At meron siyang mga nilagay na pangontra sa bawat puno na nakapalibot sa bahay nila. Sabi-sabi noon sa kanilang mag-anak
Yung gamit daw ng lolo nila noon ay yung gintong susi nga. Wala daw itong napagpasahan sa kanilang magkakapatid o maski sa mga apo nito. Dahil yung gintong susi daw na yun ay galing sa isa sa mga kaibigan niyang prinsipe ng mga duwende. At nung namatay daw si lolo, ang kinamatay lang daw nito ay hindi na lang siya nagising. Duda nilang mag-anak, isinama si lolo ng mga kaibigan niyang duwende sa kaharian ng mga ito. Ang huling kwento. Hindi ko nabibigyan ng taon o kung kanino mang karanasan ito. Marahil ay narinig nyo na din to sa ibang mga channel o napanood nyo na sa pelikula. Pero ang kwentong maririnig nyo ngayon ay sariling bersyon ng nanay ni Ate Rose na nakatira mismo sa lugar kung saan nakilala si Teniente Gimo. Taong hindi ko alam, Dueñas, Iloilo. Usap-usapan daw sa lugar nila Teniente Gimo at sa mga karatig bayan nila na sila ay isang pamilya ng mga aswang. Pero wala silang makitang patunay na aswang nga ang mga ito. Hanggang isang araw, yung anak ni Teniente Gimo na nag-aaral sa syudad, niyaya ang best friend niya na pumunta sa lugar nila. Kasi fiesta daw. Hindi naman siya nagdalawang isip na sumama. Nung makarating daw sila sa lugar nila Teniente Gimo, nagtataka daw yung kaibigan niya kung bakit walang katao-tao doon sa lugar. Tapos meron lang daw isang malaking bahay na hanggang 3rd floor. Pumasok sila sa loob nun at doon sila nagkwentuhan. Habang nagkukwentuhan sila ng best friend niya, bigla-bigla daw dumating si Teniente Gimo. Kasama pa ang dalawa niyang kamag-anak. Ayon dito, naka-uniforme pa daw. Pero yung itsura ni Teniente Gimo, blankong-blanko lang daw. At biglang nagsalita ang Teniente ng, "Magpahinga na muna kayo. Maya-maya lang tatawagin na namin kayo para kumain. Sige na, umakyat muna kayong dalawa." Lumipas pa ang ilang oras at hindi pa rin sila tinatawag. Hanggang sa umabot na ang takip silim. Medyo kinakabahan na daw yung anak ni Teniente Gimo sa pwedeng mangyari sa kaibigan niya. Nagsisisi siya at inanyayahan niya pa yon sa kanilang bahay. Nagpaalam ito sa kaibigan niya na bababa lang siya sandali. Nung bumaba siya sa bahay nila, nakita niya na nandun na ang napakalaking kawa at sinisimula na itong lagyan ng mga kamag-anak niya ng iba't ibang laman loob ng tao. Andyan pa daw yung isang buong kamay, hita, katawan, at ulo. Sama-sama daw lahat yan sa isang napakalaking kawa. Habang nagsasagawa daw yung mga kamag-anak niya ng ganon, narinig niya daw ang tatay niya na si Teniente Gimo na nagsabi ng, "Mamayang gabi, kapag mahimbing nang natutulog yung kasama ng anak ko, kunin ninyo. Tandaan nyo, yung kasama ng anak ko, walang suot kahit isang alahas. Madali nyong matatandaan ito. Gawin nyo lang ng mabilis." Nung narinig ito ng anak ni Teniente Gimo, sobra siyang nanlumo at nagsisi dahil sa ginawa niyang pag-anyaya sa kaibigan niya. Kaya nung umakyat siya, pinasuot niya ang lahat ng suot niyang alahas dito. At sinabi niya sa kaibigan niya na kapag may mga narinig siyang pumasok sa loob ng kwarto nila at kinapa ang buong katawan nila, wag na wag siyang gagawa ng ingay o magpapahalata na gising siya. At pag umalis na daw yung mga taong yon, tumalon daw siya sa bintana nila at tumakbo siya ng napakabilis papunta sa Riles. Doon daw siya magpalipas ng gabi. At bukas ng umaga, abangan niya daw yung bago na maghahatid sa mga tubo papalabas ng Dueñas. Nung sinabi yan ng anak ni Teniente Gimo, sobrang nanlambot yung kaibigan niya at halos maiyak ito. Dahil alam niya sa sarili niya na totoo nga ang sabi-sabi
na ang pamilya ni Teniente Gimo ay pamilya ng mga aswang. Lumipas lang ang ilang oras at humiga silang dalawa sa kama at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya lang, may mga naririnig siyang kalalakihan na pumasok sa loob ng kwarto nila. Kinakapa-kapa sila ng mga ito. Ultimo sa pribadong parte ng katawan nila ay hinahawak-hawakan sila. Napakalansa daw ng amoy ng mga ito. Amoy dugo daw. Nung tapos na silang kapkapan, naramdaman niyang nawala na yung kaibigan niya sa tabi niya. Dahan-dahan siyang sumilip sa hagdanan para tingnan kung nakababa na nga ang mga ito. Nung nakita niyang nakababa na, hindi na siya nagdalawang isip at tumalon siya kaagad sa bintana ng bahay. Tumakbo siya ng napakabilis. Pero ilang minuto lang, nakarinig siya ng malalakas na sigaw at iyakan. Kahit malayo na daw siya ay rinig niya daw ang mga ito. Parang may halong paghihinagpis at galit ang naririnig niyang iyak at pagsigaw. Maya-maya lang, biglang nawala ang ingay at napalitan ito ng sobrang katahimikan at mga pagaspas mula sa itaas ng mga puno. Naririnig niya sa buong paligid niya na para bang merong mga nagtatakbuhan na kung ano. Sobra siyang natatakot at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mabuti na lang at nakakita siya ng isang patay na punong maraming butas. Doon niya naisipang magtago. Medyo malayo na rin ang natakbo niya kaya talagang pagod na siya. Doon siya umupo at nakinig sa buong paligid niya. Halos walang humpay daw ang naririnig niyang pag-angil sa paligid niya at mga paglipad sa itaas. Meron pa daw siyang naririnig na nagwawala at sinisira yung ibang mga puno. Hanggang sa merong isang aswangang tumigil sa punong kinaroroonan niya. Sumisilip-silip daw ito sa butas nun. Laking pasasalamat niya daw at tinawag ito ng isa sa mga kasama niya. Kaya hindi na nagawa pang halughugin ang punong kinalalagyan niya. Doon siya nagpalipas ng ilang oras. Hanggang sa unti-unti na daw nawala yung mga masasakit sa tengang tunog. Doon na niya naisipan na tumakbo ulit hanggang sa marating niya ang rilis ng tren. Saktong-sakto naman na merong bagon na nakahinto at nagkakarga ng mga tubo. Naghanap siya ng pwesto sa loob ng bagon kung saan siya maaaring makapagtago. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Teniente Gimo. At ang sabi nito'y, "Bago namin paalisin ang bagon, titingnan muna namin ang mga laman niyan." Medyo nakaramdam na siya ng kaba. Kaya ang ginawa niya ay lumipat siya sa ilalim ng bagon para hindi siya makita. Ilang minuto lang, natapos sila Teniente Gimo na halughugin ng bagon. Wala silang nakita. At nakatakas ang best friend ng anak ni Teniente Gimo. Magmula noon, kinuwento niya na sa iba't ibang kamag-anak niya ang naging karanasan niya. Hanggang sa gumapang na ng gumapang ang kwentong ito sa buong Pilipinas. Kayo, anong masasabi niyo sa kwento tungkol kay Teniente Gimo? Ako, sariling opinyon ko lang kumbinsidong-kumbinsido ako sa kwentong ito. Kasi hindi naman niya maiisipang gawa ng imbentong kwento yan. Tsaka, hindi pa pinapanganak ang mga magulang natin. Kalat na ang kwentong yan. Wala pa nga lang kasing Facebook o kahit anong social media account ang makakapagpakalat ng balita. Kaya, tanging sa mga kwento-kwento lang umaasa ng mga panahong yun. Kayo, may mga kamag-anak ba kayong alam ang kwentong yan? Kung meron, bukas na bukas ang comment section natin para sa mga komento ninyo. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento.